chika sa pagkakaligwak sa Miss Universe pageant ni Michelle D. Una, siyempreng nalungkot bukod sa kanyang pamilya ay ang mga close friends niyang sina Rian Ramos, Kylie Padilla at Max Collins. Ayan. Yes. Siyempre, ayan ang mga post nila makikita natin, di ba? Correct. After the pageant, post ni Rian ay something with matching picture ng isda. Kaya ang dating ay something fishy. Okay. Habang si Kylie naman ay nag-repost ng isang comment ni Michelle D. was robbed for sure. Ayan, nasan yung kay ano? Kylie Padilla. Ayan. Okay. At syempre, si Max Collins naman ay nag-repost din ng art card na nagkamali lang. Oh, di ba? So may kanya-kanya silang reaction, friendship, di ba? Oo. Pero alam mo, nakakatuwa sa Lope kasi nasa bus kami. Talagang sa sobrang panatiko ng mga ito, sa pageant, talagang hindi sila mapakali na doon kami sa bus habang nagsasalita yung tour guide. Pasimpleng nanonood. Di ba? Saka ganito pala, gusto kong ang na-discover ko, sa China pala, ang wifi, walang mga social media. Naka-block. So kung pupunta ka ng China, dapat umarkila ka dito ng wireless na wifi na may EDN na tinatawag. Kasi para wala silang Facebook. walang Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ganon. Oo, ganon sila kahigpit. Tapos yung mga hotel, mahihina yung mga wifi nila para ma-detect mo yung So kailangan talaga, ang pinaka na gamit mo ay yung bibili ka ng SIM card sa tour guide na pwede mong magamit ang social media. 800 pesos sa pera natin. Ganon. Mahal din. Na ang data niya ay limited, di ba? So kung gusto mo talagang may wireless wifi, umarkila ka dito sa Pilipinas bago ka pumunta doon. At the same time, para hindi ka mag-worry na, ay, walang Facebook, walang Instagram. Oo, kasi kailangan walang natin Viber. yun eh. Lalo na ako kasi nagsasarado ako ng Abante Tonight. Ay, or oo else, nga, totoo. pagbalik ko dito, wala na akong work. Pero, pero sa mga foreigners daw sa okay lang, nakakagamit kami ng Facebook. Illegal Sila, yun sa mga Chinese citizens. Illegal yung yung paggamit ng ganon at paggamit ng mga Facebook na mga walang yun ganun rin sa yung kanila. pagkakaalam ko about Correct. Pero gumawa kayo ng paraan para makapanood, di ba? Correct. Para masuportahan natin si Miss Michelle. Ayun, nanonood talaga kasi daldala yung wireless wifi, ganon. Di ba, nakakalungkot na hanggang top 10 lang ang, di ba, kinaya ng powers ng ating Oo, pero halatang luto no? Ayan ang opinion mo. Oo, kasi dun sa, hindi naman lalabas yung art card na gano'n. Tapos di ba biglang dinelete ni may nag-post si Miss Something, parang one of the contestants. Yan ang pinag-uusapan na nasa top 5 doon talaga bakit ang Pilipinas umano. Bakit yung unang version ng art card, nasa top 5 tayo, tapos biglang binawi. So parang something fishy nga, like sabi ni Rian lang. Actually, maraming mga kababayan natin parang dismayado, no? Sa resulta. Kasi lumalaban siya, lumalamon din sa tarampahan. At Tsaka alam mo pinapalakpakan siya, di ba? At kung pumasok siya ng top 5, pili ko, kayang-kaya niya sagutin yung Q&A. Question and answer. Di ba? Kasi napakatalino niya Ganon. Yes. Sayang. Anyway, pero may next year pa naman. Sana makabawi tayo sa ibang mga kandidata, no? Pero alam mo, ang nakakaloka lang, bakit sinasabi nila hanggat taga-Thailand di umano ang pinaka-organizer ng Miss Universe Philippines. Baka raw umano malabo tayong makasungkit ng title. Parang pero wag naman sana, di ba? Kasi yung may-ari, di ba, Thai National, si Ann Jack Rajutate. Sana lang yan, haka-haka lang yan, di ba? I hope so. Para sa Thailand kasi parang biggest rival nila talaga. Philippines no? Parang yun ang dating. Mula nung hinawakan daw ni Ann, ay hindi na tayo na nakapasok. May ganong From rumors. di ba, Cortesi? Di ba, ligwak din, di ba? Pero at least ito, proud tayo na top 10 ay pumasok ang ating bumalik sa top 10 ng Pilipinas, di ba? Malaking bagay pa rin yun. And congratulations, Michelle D. Ang layo ng narating niya. Correct.